O, tulad ho dito. Pasok. O. Yan. O. Duterte sa ICC. O, yan na. ABS-CBN special coverage. Lagot ka. Tignan mo, Digong. ABS-CBN pa talaga mag-special coverage. Kita mo? O, di ba yan yung pinasibak mo? Yung ABS-CBN na pinasibak mo ngayon, sila yung magko-coverage. Sila yung magko-cover sa'yo habang habang ikaw ay nililitis, hayop ka. Ngayon, o kayong mga DDS, galit na galit kayo sa ABS-CBN. Huwag kayong manood, ha? Ganyan yung katwiran ng mga DDS, no? O, di ba galit kayo? Di ba? O, di ba galit kayo kay Duterte? O, huwag kayong gumamit ng ganito, huwag kayong gumamit ng ganyan, sabi, O, ngayon, di ba galit kayo sa ABS-CBN? O, huwag kayong manonood, ha? Para hindi nyo mapanood si Tatay Digong nyo. Di ba? Kukwami da ito yan, ha? Alma? Miss Au. Nag-send pa talaga si Miss Au. Lynn Mariano, Di ba nanay ko? Nako. Dimple Smirnoff, Ilocana dyan. Milagros Rumbawa. Sino pa? Sa inyo pong lahat. Ayan, mga kababayan ko, ABS-CBN special coverage. Duterte sa ICC. Simula alas 5 ng hapon. February 23, 24, 26, 27. May puwang na 25 para ho makapagpahinga itong matandang hayop na to. Ngayon, sa kauna-una ang pagkakataon, syempre excited yung mga DDS, di ba? Nako. Di ba, matagal ho nilang hindi nakita si Digong. Matagal ho nilang kinasasabikan, di ba? Si Digong, sabik na sabik sila dyan. Ngayon, makikita ng mga Pilipino kung ano na ba talaga ang itsura ni Digong nyo. Dahil kung inyong maalala, laging sinasabi ng kanyang pamilya mula kay Pulong at kay Kitty Duterte na napapabalita daw, di umano na syota daw ni... Sino ba talaga syota niya? Yung apo ni Chavit o si Chavit mismo? Eto mga kababayan ko. Ngayon, mga kababayan, isipin nyo maigi. Makikita na nila. Tapos, hindi tutugma doon sa press release ng magkakapatid na mga hayop na Duterte. Mula kay Pulong hanggang kay Kitty. Di ba iba-iba yung sinasabi? Wala na ho yung tatay namin. Siraulo na. Hindi na nga nakakakilala. Di ba? Minsan ho, natatagpuan na nakahandusay na. Kulang na lang mga kababayan, kulang na lang sabihin ni Sara Duterte na si Digong kumakain na ng sarili niyang sarili niyang ETA. Di ba? Kulang na lang, gano'n na sabihin niya nun si Digong ay hindi na makaalala, wala nang makilala, kahit ho kaming mga anak niya, pamilya niya, hindi na ho makilala ni Digong. Di ba gano'n? Yung sinasabi, paiyak-iyak pa yung Kitty, sabi nga hindi na kami makilala ng tatay namin, siraulo na yung tatay namin, gano'n. Di ba? Gano'n yung sinasabi nila. Pero kapag nandito na sa Pilipinas si Kitty, party dito, party doon, parang kinikiliti yung tinggel. Di ba? Di ba yung malungkot daw? Putik mga kababayan, kakaiba Di ba? Kakaiba yung saya no? Ngayon, mga kababayan ko, dito natin malalaman kung ano ba talaga ang katotohanan. Kasi, eto dugtong natin dito. Ilang tulog na lang makikita na ng mga DDS yung tatay nila ay hindi na karton. Di ba?
Yung tatay nila ay hindi na karton kasi gumagalaw na, makikita nila, yun nga lang, kung manonood sila sa ABS-CBN. Kasi di ba, binoboycott nila yan. Di ba mga DDS, binoboycott nyo tong ABS-CBN? Nako, paano nyo makikita si Digong? Ito na. Hirit na palitan na ang defense team ni FPRRD. Nanindigan ang kampo nito na walang magaganap na sibakan. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Palitan ng defense team na magaganap sa kaso ni former President Rodrigo Duterte sa ICC. Kinumpirma ito mismo ni Vice President Sara Duterte na kasalukuyang nasa The Hague para bisitahin ang ama. Sa isang panayam, sinabi ng bise na ibinalita niya kay FPRRD ang mga ikinababahala ng kanyang mga taga-suporta. Kita mo, nakakapagpabalita ka pa pala sa siraulo na sinasabi mo? Akala ko ba'y wala nang makilala yung tatay mo? Bakit nagbabalita ka pa sa siraulo? Di ba? Ito, alam nyo mga kababayan, talagang hindi tugma-tugma yung sinasabi na itong luka-luka na to eh. Niloloko tayo nito. Ito, niloloko tayo. Ito na. Isa na nga rito ang pagkadismaya nila sa kung paano hinahawakan ng defense team ang kanyang kaso. Tinanong ko si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sabi ko, exactly. Ayan exactly. Na ano sabi? Sira ulo. Kung ano yung tanong ninyo, gusto mo ba palitan? At hindi ka ba satisfied? Sabi niya, hindi palitan. Pero meron siyang mga instructions na ibinigay. Kita nyo, yan ba yung sira ulo? Nakakapag-isip pa ng tama? Yan yun mga kababayan ko, yan yung sinasabi natin na niloloko niya yung mga Pilipino. Magpe-press release ka, sasabihin mo, kulang na lang kainin ni Digong yung tae niya. Di ba? Tapos ngayon, sasabihin mo, siya pala yung nagdidesisyon at siya pala yung nagpaplano. Ano ba talaga yung paniniwalaan natin dito? Ganito mga siraulo tong mag-aama na to eh. Yung mga naniniwala rito, mga siraulo rin eh. Hindi lang siraulo, Boss Mike, mga tanga, bobo, mga mangmang. Niloloko na sila, hindi pa napapansin. Ang tindi ng pagkasira ng mga ulo. Di ba? Kayo na humusga, mga kababayan ko. Kung tama pa ba yung pagsuporta nyo sa mag-aama na ito, isipin nyo maigi. Kung hindi nyo pa maisip, iyuntog nyo na lang ang ulo sa simento. Di ba? Mike Cervera, tulungan mo ako. Huwag mong hayaan masira ang ulo. Iyuntog nyo sa simento.